Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-11 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita. DepEd, higit na pinagtinga ang pagpapatupad ng seguridad sa mga paaralan. Bokal RL Lea Chua ay nanawagan ng masusing pagsusuri at malawakang konsultasyon sa planong dredging projects sa bayan ng Bako. At Congressman P.A. Umali humiling ng agarang aksyon ng DOE at ERC sa mataas na singil at solidarin sa supply ng kuryente sa lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita. Inilahad ni Mayor Lumilito Cabagay ang mga naging tagumpay ng kanyang administrasyon at mga pangunahing plano para sa patuloy na pag-unlad ng bayan sa kanyang State of the Municipality Address o SOMA 2026 na isinagawa na karaang 1 ng Hulyo sa Municipal Gymnasium ng Bulalakaw. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Inilahad ni Mayor Lumilito Cabagay ang mga naging tagumpay ng kanyang administrasyon at mga pangunahing plano para sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Bulalakaw sa kanyang State of the Municipality Address o SOMA 2026 na isinagawa na karaang 1 ng Hulyo sa Municipal Gymnasium sa Bulalakaw. Bago ang programa, idinaos muna ang isang banal na bisa bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap ng bayan at bilang panalangin para sa patuloy na pagkakaisa. Sa kanyang ulat, binigyan diin ni Mayor Cabagay ang mahalagang programa, proyekto at serbisyong naisakatuparan ng lokal na pamahalaan sa nakalipas na taon. Kabilang sa kanyang mga tinalakay ang pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon, pagpapaunlad ng kabuhayan at patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ipinagmalaki rin ng alkalde ang mga hakbang upang mapaunlad ang turismo sa Bulalakaw sa pamamagitan ng pagpapaganda ng mga pasilidad at pagsusulong ng mga likas na atraksyon ng bayan bilang pangunahing destinasyon sa Oriental Mindoro. Bukod sa pagbabalik tanaw sa mga natamo ng pamalaang bayan, inilahad din ni Mayor Cabagay ang mga proyekto na nakatakdang ipatupad sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, pagpapalawak ng mga programang pangkabuhayan, pagpapahusay ng serbisyong panlipunan at mga hakbang upang higit pang mapalakas ang lokal na ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Naging pagkakataon din ng SOMA upang mabigyan ng malinaw na larawan ang mga residente hindi sa direksyon tinatahak ng bayan at ang prioridad ng administrasyon para sa patuloy na pag-angat ng turismo, agrikultura, ekonomiya at serbisyong pampubliko. Sa pagtatapos ng kanyang ulat, muling nanawagan si Mayor Cabagay na sa bawat mamamayan na patuloy na makiisa sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala at sama-samang isulong ang pag-unlad ng Bulalakaw para sa kapakinabangan ng kasulukuyan at susunod pang mga henerasyon. Muling binigyan din ng Department of Education o DepEd ang mahigpit ngunit makataong pagpapatupad ng mga alituntunin sa inspeksyon ng mga bag sa mga paaralan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na matiyak ang ligtas, maayos at child-friendly na kapaligiran sa pagkatuto. Muling binigyan diin ng Department of Education ang mahigpit ngunit makataong pagpapatupad ng mga alituntunin sa inspeksyon ng mga bags sa mga paaralan bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na matiyak ang ligtas, maayos at child-friendly na kapaligiran sa pagkatuto. Sa inilabas na advisory ng kagawaran, sinabi nitong isinasagawa ang hakbang alinsunod sa DepEd Order No. 006-S-2026 na nagtatakda ng mga pamantayan sa wastong pagsasagawa
magsagawa ng bag inspection sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa ilalim ng DepEd. Ayon pa, ang pagsusuri sa mga bag ay dapat isagawa ng may paggalang, batas na pagtrato at mahigpit na pagsunod sa itinakdang mga protocol upang mapangalagaan ang kaligtasan ng kapakanan ng mga mag-aaral, guro, kawani at maging ng mga bisita sa loob ng paaralan nang hindi isinasantabi ang paglikha ng mga positibong kapaligiran para sa mga mag-aaral. Binigyan din ng kagawaran na tanging mga otorisadong personnel lamang ang maaaring magsagawa ng bag inspection. Hanggat maaari, dapat gamitin ang non-contact inspection methods o mga paraan ng inspeksyon na hindi nangangailangan ng direktang paghawak sa mga personal na gamit ng mga mag-aaral. Layunin nitong mapanatili ang dignidad, pagkapribado at paggalang sa bawat individual habang isinasagawa ang mga hakbang pang-seguridad. Ipinaalala rin ng DepEd na ang pagpapatupad ng mga school safety measures ay dapat na nakabatay sa paggalang sa mga karapatan ng mga mag-aaral at naaayon sa mga umiiral na polisiya ng kagawaran hinggil sa child protection, learners' rights at ligtas na kapaligiran sa paaralan. Ang paalalang ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng DepEd upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan sa gitna ng patuloy na pagpapaigting ng mga school safety protocols. Hinikayat naman ng kagawaran ang mga administrador ng paaralan, guro, magulang at mga mag-aaral na makiisa sa pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran sa mga paaralan, kung saan ang bawat institusyong pang-edukasyon ay hindi lamang nagsisilbing lugar ng pagkatuto, kundi isang ligtas na espasyo para sa lahat. Para na lang pabukasan sa malalaki sa mga Kaugnay ng mga naiulat na insidente sa ilang paaralan sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy na pinalalakas ng Calapan City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Michael Caragayan, Chief of Police, ang pagpapatupad ng mga programa at hakbang na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa buong lungsod. Kaugnay ng mga naiulat na insidente sa ilang paaralan sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy na pinalalakas ng Calapan City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Michael Caragayan, Chief of Police, ang pagpapatupad ng mga programa at hakbang na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa buong lungsod. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Opland Balik Eskwela 2026, nagsasagawa ang Calapan CPS ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa Department of Education, mga school administrators, barangay officials at iba pang kinauukulan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang usapin na may kaugnayan sa school safety. Kabilang sa mga inaasahang aktibidad ang school safety lectures na tumatalakay sa personal safety, crime prevention, anti-bullying, online safety, anti-illegal drugs awareness at iba pang mahalagang paksa upang mapalawak ang kamalayan ng mga mag-aaral at guro sa pagpapanatili na isang ligtas na kapaligiran sa paaralan. Patuloy din pinaigting ng Calapan City Police Station ang police visibility sa mga paaralan, pagsasagawa ng foot at mobile patrols at pagbibigay ng traffic assistance sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga mag-aaral. Layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang kaayusan, maiwasan ng anumang insidente at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad. Inihikayat ng Calapan CPS ang publiko, lalo na mga magulang, guro at school administrators na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad at insidente upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lahat ng paaralan sa Calapan City. Naninindigan ng Calapan City Police Station sa pagbibigay ng maagap, tapat at mahusay na serbisyo bilang katuwang ng komunidad sa pagpapanatili ng isang ligtas, mapayapa at maayos sa kapaligiran para sa bawat isang mag-aaral. Samantala sa mga sari-saring gulay na ani mula sa Gulayan Sambayan na Department of Agriculture High Value Crops Development Program Mimaropa ang bumida sa feeding program para sa mga kindergarten sa San Antonio Elementary School sa Victoria, Oriental Mindoro.
Bumida ang mga sari-saring gulay na inani mula sa Gulayan sa Bayan, isang programa sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture. Sa isinagawang feeding program para sa 30 estudyante ng kindergarten sa San Antonio Elementary School sa bayan ng Victoria Oriental, Mindoro, ika-1 ng Hulyo. Ang ipinakaing gulay ay bagong pitas mula sa taniman na pinamamahalaan ng San Antonio Farmers and Nurserymen Association sa pamumuno ng kanilang presidente na si Frederick Patulot. Mula sa pag-aani ng mga sariwang pananim hanggang sa paghahanda ng masustansyang pagkain, tulong-tulong ang mga miyembro ng SAFNA upang matiyak na dekalidad ang pagkaing ibibigay sa mga bata. Ayon kay President Patulot, bukod sa feeding program ay may iba pa silang tinutulungan gamit ang kanilang mga produkto. Yung mga ani po namin gulay, dadala po namin, nagbibigay po kami sa 4-piece, nagbibigay po kami sa paaralan, nagkakandak din po kami ng mga feeding program para sa ating paaralan. Ipinangako rin ng samahan na sila ay magtutulong-tulong upang mas mapaunlad pa ang proyekto para mas maraming benepisyaryo ang makinabang dito. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Mimaropa High Value Crops Development Program. Kaugnay nito, nagkaloob din si Agricultural Technician 2 Ralph Chester Burgos mula sa HVCDP ng mga bagong butong pananim at organic fertilizer upang patuloy na mapayaman ang produksyon ng gulay sa komunidad. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Magbabalik po ang TV Network Report makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nanawagan si unang Distrito Board Member Ronalie R. Eliachon sa sangguniang panlalawigan na pakinggan at seryosohin ng mga pangamba ng mga residente ng Barangay Pulang Tubig sa bayan ng Bako. Kaugnay ng plano dredging project na sasaklaw sa baybayin ng kanilang lugar. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Liachon na ang panawagan ng mga residente ay hindi laban sa pag-unlad, kundi bunga ng kanilang pag-aalala sa seguridad, kabuhayan at kinabukasan ng kanilang komunidad. Nanawagan si 1st District Board Member Ronalie Liachon sa sangguniang panlalawigan na pakinggan at seryosohin ang mga pangamba ng mga residente ng Barangay Pulang Tubig sa bayan ng Bako, kaugnay sa planong dredging project na sasaklaw sa baybayin ng kanilang lugar. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Liachon na ang panawagan ng mga residente ay hindi laban sa pag-unlad, kundi bunga ng kanilang pag-aalala sa seguridad, kabuhayan at kinabukasan ng kanilang komunidad.
komunidad. Ayon sa kanya, isinumite ng Barangay Pulang Tubig ang resolusyon bilang 18 serye ng 2026 na naglalaman ng kanilang mariing panawagan na itigil ang nakaplanong dredging project sa baybay ng 9 na sityo ng barangay. Batay sa resolusyon at sa isinagawang konsultasyon sa mga residente, ikinabahala ng komunidad ang mga posibleng epekto ng proyekto, kabilang ang pagkasira ng dalampasigan, pagtaas ng panganib ng pagbaha at storm surge, pagkasira ng coral reefs at seagrass beds na tahanan ng yamang dagat, pagbaba ng huli ng mga mangingisda, pagkawala ng kabuhayan ng mga pamilyang umaasa sa dagat, at pangmatagalang pinsala sa kalikasan na maaaring maranasan pa ng mga susunod na henerasyon. Binigyan diin ni Leachon na bilang mga halal na lingkod bayan, tungkulin ng mga opisyal na pakinggan ang tinig ng mamamayan at tiyakin ang anumang proyekto ay may sapat na batayan at isinasaalang-alang ang kapakanan ng komunidad. Aniya ang tunay na pag-unlad ay hindi dapat isinusulong kung kapalit nito ay kaligtasan ng mamamayan, pagkasira ng likas na yaman at pagkawala ng kabuhayan ng mga residente. Iginiit din ng mambabatas na kung may posibilidad na magdulot ng seryosong epekto ang isang proyekto sa kapaligiran at sa buhay ng mga tao, nararapat lamang itong sumailalim sa masusing pagsusuri, sapat na konsultasyon at malinaw na siyentipikong batayan bago ito ipatupad. Hinikayat din niya ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Environment, Natural Resources, Environment Management Bureau, Mines and Geosciences, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang may kaugnayan na magbibigay ng malinaw na impormasyon hinggil sa proyekto, kabilang ang mga permit na naibigay, isinagawang pag-aaral at mga hakbang upang maprotektahan ang kalikasan at mga residente. Iminungkahi rin ni Leachon ang pagsasagawa ng isang malawak at bukas na konsultasyon kasama ang lahat ng apektadong barangay upang marinig ang bawat panig bago ipatupad ang anumang proyekto. Sa ibang balita, humiling si Oriental Mindoro 2nd District Representative Alfonso V. Umali Jr. ng agarang aksyon mula sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Kaugnay na patuloy na mataas na singil sa kuryente, madalas na problema sa supply ng elektrisidad at kalidad ng serbisyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Humiling si Oriental Mindoro 2nd District Representative Alfonso Umali Jr. ng agarang aksyon mula sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission kaugnay sa patuloy na mataas sa singil sa kuryente, madalas na problema sa supply ng elektrisidad at kalidad ng serbisyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Sa liham na may petsang June 30, 2026 na ipinadala kay Energy Secretary Sharon Garin, iginiit ng kongresista ang pangangailangan ng agarang interbensyon ng pamahalaan upang matugunan ang matagal na suliranin nararanasan ng mga residente at negosyo sa lalawigan. Ayon sa mambabatas, matagal nang nakatatanggap ang kanyang tanggapan ng mga reklamo mula sa mamamayan hinggil sa umano'y napakataas na singil ng kuryente na lalong nagpapahirap sa mga karaniwang pamilya, magsasaka, mangingisda, empleyado at maliit na mga negosyante. Ipinaalala rin ni Congressman Umali na nauna na nilang inihain kasama si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnen C. Panaligan ang House Resolution No. 1101 na humihiling ng isang congressional inquiry in aid of legislation hinggil sa nagpapatuloy na mga issue sa supply ng kuryente sa Oriental Mindoro. Aniya layunin ng resolusyon na magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema sa sektor ng enerhiya sa lalawigan. Gayunman, iginiit ni Congressman Umali na nararapat lamang na magkaroon ng malinaw, komprehensibo at transparent na pagsusuri sa tunay na dahilan ng mga naturang pagkaantala sa mga dahilan na nagdudulot ng kasulukuyang mataas na presyo ng kuryente at sa pananagutan ng lahat ng mga sangkot na ahensya at institusyon. Sa kanyang liham, hiniling ng kongresista sa DOE at ARC na magsagawa ng komprehensibong investigasyon sa mga dahilan ng mataas na singil sa kuryente sa Oriental Mindoro.
Repasuhin ang proseso ng pag-aproba sa mga power supply facilities upang matukoy ang mga administratibo, regulasyon at procedural na isyong nakakaapekto sa kasulukuyang sitwasyon. Suriin ang operation ng performance ng Ormeco kabilang ang procurement at replacement power billing practices at pagsunod dito sa umiiral ng mga batas at regulasyon. Ganun rin magpatupad ng agarang hakbang upang mapatatag ang supply ng kuryente, mapabuti ang kalidad ng serbisyo at mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga consumer. Sa huli, tiniyak ni Umali ang kahandaan ng kanyang tanggapan na makipagtulungan sa DOE at ERC at iba pang kaugnay na ahensya upang makabuo ng makabuluhan at pangmatagalang solusyon sa suliranin sa kuryente na matagal na kinaharap ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Samantala, formal nang inanunsyo ni Calapan City Vice Mayor Bim Ignacio ang kanyang pagtakbo bilang gobernador ng Oriental Mindoro sa 2028 national and local elections. Sa kanyang deklarasyon, sinabi ni Ignacio na matagal na niyang layunin ang makapaghatid ng higit pang kaunlaran sa lalawigan. Ako po'y nandito, nag-imbita sa inyo para sabihin ko lang, diretso sa akin bibig na ako po'y tatakbo bilang gobernador ng Oriental Mindoro. Sa mga darating na mga buwan, ay makikita nyo yung mga programa na talagang detalyado. And eventually, sa bandang na yan, yun talagang visual na talagang gusto nating plano sa ating probinsya. Formal nang inanunsyo ni Calapan City Vice Mayor Bim Ignacio ang kanyang pagtakbo bilang gobernador ng Oriental Mindoro sa 2028 national and local elections. Sa kanyang deklarasyon, sinabi ni Ignacio na matagal na niya layunin na makapaghatid ng higit pang kaunlaran sa lalawigan. Ayon sa kanya, nais niya makita ang Oriental Mindoro na maging isang maunlad at first-class province sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala at mga programang nakatuon sa pangmatagalang pag-unlad. Binigyan diin ni Ignacio na kabilang sa kanyang mga prioridad ang pagpapalakas sa serbisyong pangkalusugan, pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, pagtugon sa mga suliranin sa supply ng kuryente, pagpapalawak ng social services at pagpapatupad ng iba pang mga programang pangkaunlaran na magpapabuti sa pamumuhay ng mga Mindoreño. Gusto ko po, ang goal ko po talaga, siguro kung titignan nyo sa kartada ko, ang goal ko po ay maging isang executive. No, dahil alam ko po makakadala ko ng development dito sa lungsod. Alam ko po makakadala ko ng not only sa infrastructure, which nakita nyo na napatunayan ko na, kundi lalo ngayon sa serbisyong pangtao. Sa ating health, sa ating edukasyon, sa ating agrikultura, yun ang gusto kong puntahan. Gusto kong ma-develop, makita ang ating probinsya na napakagandang probinsya. World class, first class na probinsya. Yung po ang pinaglalaban ko. Sa hirap na dinadaanan natin, mapakuryente. Pagdating po natin sa hospital natin ay hindi pa rin, parang kulang at kulang. No? Sa ating edukasyon, kulang. Kaya dahil kulang edukasyon, pagdating sa hanapan ng trabaho, kulang din. Pinaglalaban po natin dito sa dating kampanya ay yung programa. Sino po ay dapat ang basihan ng ating mga kabayan, sino ang may pinakamaganda at pinakamagaling na programa at plano para sa ating probinsya. Umaasa din ang vice alkalde na magiging mapayapa, maayos at nakabatay sa mga plataforma ang kampanya sa 2028. Aniyahagan niyang maiwasan ang mga paninira, personal na pag-atake at anumang kaguluhan na maaaring makaapekto sa maayos sa takbo ng halalan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd,
sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Hindi pa man ganap na sumisikat ang araw, nakapila na maraming residente na lungsod ng Calapan sa isinagawang Passport on Wheels 2026. Isang programang inilapit ng pamahalaan lungsod ng Calapan sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs. Hindi pa man sumisikat ang araw, nakakapila na maraming residente na lungsod ng Calapan sa isinagawang Passport on Wheels 2026. Isang programang inilapit ng pamahalaan lungsod ng Calapan sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs. Pinangunahan ni City Mayor Doy Liacho ng programa sa pakikipag-ugnayan sa City Public Employment Service Office o City PESO sa DFA bilang bahagi ng layunin ng lokal na pamahalaan na gawing mas madali at mas abot kamay ang pangunahing serbisyo ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Unang araw sa buwan ng Hulyo, isinagawa ang document evaluation, encoding at payment ng mga aplikante bilang bahagi ng regular na proseso na pagkuha ng pasaporte. Matyagang pumila ang mga residente upang matiyak ang kanilang slot. 2 AM pa lang po, nandito na po kami and okay naman po yung naging process, naging maayos naman po at pagdating naman po namin dito may mga nakalaan po mga bangko para po sa mga pipila po para sa passport. Napakahirap naman po kung luluwas pa din po kami at dagdagastos pa din po yun. Thank you po Mayor Doylan-Chon, DFA and PESO po para sa Passport on Wheels na isinagawa ninyo. Thank you. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Doy sa pagpapatupad ng passport at sa PESO at sa DFA. Bagamat 3 AM pa lang po kami bumila, ay sulit naman po yung aming pila at naikatuparan yung aming pagkuha ng passport ng buong pamilya. Ang Passport on Wheels ay isang programa ng Department of Foreign Affairs na naglalayong ilapit ang passport enrollment services sa mga lokal na pamahalaan at komunidad upang mabawasan ang pangangailangang bumiyahe ng mga aplikante patungo sa mga DFA Consular Office. Sa ilalim ng programang ito, ang biometrics capture, pagsusuri ng mga dokumento at iba pang passport enrollment procedures ay dinadala mismo sa mga piling lokalidad sa pamamagitan ng coordination ng DFA at ng host local government unit. Samantala, dahil limitadong slots, batay na rin sa itinakdang bilang ng DFA at agad ring napuno, humingi ng pangunawa ang pamahalaan lungsod sa mga nagsadya at hindi nakaabot. Para naman sa mga nakakuha ng slots, umantabayan nila sa mga susunod na abiso at hakbangin mula sa City PESO. Mahigit 7,500 scholarship slots ang inilaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa lalawigan ng Oriental Mindoro ngayong 2026. Ang pinakamataas na alokasyon sa buong rehiyong Mimaropa.
Mahigit sa 7,500 scholarship slots ang inilaan ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA para sa lalawigan ng Oriental Mindoro ngayong 2026, ang pinakamataas na alokasyon sa buong reyong Mimaropa. Ito ang inanunsyo ni na TESDA Oriental Mindoro Acting Provincial Director Vanessa Jane Aciveda at TESDA Mimaropa Regional Operations Division Chief Manuel Lacson sa ginanap na kapihan sa PIA Mimaropa nakaraang 30 ng Hunyo sa harap ng mga lokal na mamamahayan. Ayon sa TESDA, mula sa kabuuang 15,000 scholarship slots na inilaan sa buong rehiyon ng Mimaropa ngayong taon, mahigit kalahati o higit sa 7,500 ang nakatalaga sa Oriental Mindoro bilang bahagi ng mas pinalawak na programa ng ahensya sa pagpapaunlad ng kasanayan, kakayahan at kabuhayan ng mga mamamayan. Sa tala ng TESDA, umabot sa halos 4,000 ang bilang ng mga scholars sa lalawigan nitong buwan ng Hunyo, nakatumbas ng 52% ng kabuang target na bilang ng mga benepisyaryo. Ayon sa mga opisyal ng TESDA, malaking oportunidad ito upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang programang teknikal at vokasyonal na maaaring magamit sa paghahanap ng trabaho, pagpapalago ng kabuhayan at paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay. Samantala, inanunsyo rin ng TESDA ang patuloy na pagpapalawak ng kanilang serbisyo sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga online programs at courses upang mas maging madali at mas accessible sa publiko ang kanilang mga pagsasanay. Sa ilalim ng online learning platform ng TESDA, maaaring makapag-aral ang mga interesado na libre gamit ang self-paced learning system, kung saan maaaring pumili ng sariling oras at bilis ng pag-aaral ang bawat kalahok. Pagkatapos makumpleto ang isang kurso, makakatanggap din ng mga kalahok ng sertipikasyon bilang patunay na kanilang natamong kasanayan. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng scholarship program at digital learning platform, layunin ng TESDA na mas maraming Mindoreño ang magkaroon ng dekalidad na kasanayan at mas malaking pagkakataong makamit ang matatag na kabuhayan at trabaho sa hinaharap. Samantala, sa bayan naman ng San Teodoro, napuno ng pasasalamat, pagkilala at pag-uulat ng mga konkretong nagawa ang kauna-unahang ulat sa bayan o State of the Municipal Address o SOMA ni Mayor Karen Ponce Miranda, kung saan inilahad niya ang mga programa, proyekto at serbisyong naipatupad sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Napuno na pasasalamat, pagkilala at pag-uulat ng mga konkretong nagawa ang kauna-unahang ulat sa bayan o State of the Municipal Address ni Mayor Karen Ponce Miranda, kung saan inilahad niya ang mga programa, proyekto at serbisyong na ipatupad sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Idinaos ang SOMA nakaraang 2 ng Hulyo sa MDRRMO Building sa Poblasyon, San Teodoro, Oriental Mindoro, na dinaluhan ng mga opisyal na lokal na pamahalaan, kawani ng munisipyo, mga kinatuwa na iba't ibang sektor at mga residente ng bayan. Sa kanyang mensahe, taus-pusong nagpasalamat ng alkalde sa kanyang pamilya at mga magulang na nagsilbing inspirasyon sa kanyang paglilingkod. Kinilala rin niya suporta ng kanyang mga kaibigan, mga taga-suporta, mga opisyal ng barangay at higit sa lahat, ang mga kawani ng pamalaang bayan na anya naging katuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa mamamayan. Binigyan diin ni Mayor Miranda na ang tunay na sukatan ng mahusay na pamamahala ay hindi lamang ang dami ng mga proyektong natapos, kundi ang positibong epekto ng mga ito sa bawat buhay ng mga San Teodoreño. Isa sa mga tampok ng pagtitipon ang audio-visual presentation o AVP na naglahad ng mga naging accomplishments sa lokal na pamahalaan sa unang taon ng administrasyon. Sa pamamagitan ng presentasyon, ipinakita ang iba't ibang programa at serbisyong isinulong sa ilalim ng serbisyong May K na nakatuon sa 6 na pangunahing haligi ng pamamahala. Kabilang dito ang kalusugan na naglalayong mapalawak ang serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Kaalaman na nagbibigay halaga sa edukasyon at pagpapaunlad ng kakayahan. Kabuhayan na nakasentro sa pagpapalakas ng kabuhayan at ekonomiya ng mga residente. Kalikasan na nagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman. Katutubo na nagbibigay pagkilala at suporta sa mga katutubong komunidad at kultura na naglalayo
layong mapanatili at mapaunlad ang mayamang kasaysayan at tradisyon ng San Teodoro. Ipinakita rin sa ulat ang iba't ibang programa na nakatuon sa pagpapalakas ng serbisyo publiko, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng paghatid ng mga pangunahing serbisyo at mga inisyatibang naglalayong itaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Sa pagtatapos sa kanyang ulat sa bayan, unang isang taon, ipinahayag ni Mayor Karen Ponce Miranda na ang unang taon ng kanyang administrasyon ay nagsisilbing unang kabanata pa lamang ng mas malawak na layunin ng kanyang pamahalaan. Aniya ang patuloy na paghahatid ng serbisyong maikay at ang pagtatayo ng isang mas maunlad, mas inklusibo at mas matatag na San Teodoro para sa lahat. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet number 288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.